na ma? Ngayon lang umaga? Oo, dinablan niya, patay na. Nadatnan niya? Oo, patay na yung asawa ni Tuna. So, dinala na ngayon sa sa morgue. Ha? Dinala na sa morgue. Hindi ko lang alam. Nasa bahay na ako eh. Tumawag na sa'yo? Oo, nag-chat kanina. Oh, sige. Puntahan na lang namin. Ay, ikaw, kumusta ka naman? Okay naman kami. Kakauwi lang namin kahapon. Nagaling din kami sa ospital eh. Ha? Okay naman. Puntahan ko na lang siguro. Punta na lang kami ni Mr. ngayon. Eh, si ate, kukuha mo na ng extra panggabi. Okay. Oo, kasi nga, alam, busy ka rin eh. Sige, sige. Oo. Sige siya. Ewan ko lang sa tito, nag-chat lang sa akin eh. Patay na nga. Punta, puntahan namin siya. Punta kami sa bahay nila ngayon siya. Oo. Ba yan? Nakagulat? So yan po mga ka-journey, isang mapagpalang umaga. Nagkakape ako dito sa likuran. Nagulat ako sa balita mga ka-journey. Yung asawa ni Duna ay umanaw na daw po mga ka-journey. Sabi, ano daw, yung nag-chat daw si Duna dito sa kasama ni Duna sa trabaho na si Perla, no? Buhay. Maraming naawa, no? Maraming naawa, maraming naantig doon sa kwento. Sabi ko nga, sinabi ko si Duna na maglagay ng kahit kumot man lang dito sa may ibabaw para kahit papaano hindi makadirektang makatagos papunta sa kanyang katawan yung init. Kaya grabe talaga kainit. Tapos ilang araw lang, kahit makailan lang naman kami pumunta doon eh, wala pang isang linggo eh. So ito na ngayon na nabalitaan natin mga ka-journey na mayapa na pala. So siguro ngayon kaya kami matulungan natin si Luna kung ano yung pwede nating maitulong sa kanila. Paano natin kaagad ilapit natin sa barangay. Ano po? Ilapit natin sa barangay. Siyempre, wala naman tayong ibang malalapitan din dito kundi sa barangay, sa mga local governments na hihingi tayo ng tulong para sa madaling sabi, maipalibing, no? Kasi wala naman talagang ibang ano dun eh, ibang hakbang na pwede nating gagawin kundi lalapit tayo sa gobyerno mga ka-journey, kasi pare-parehas lang din naman kami. Wala rin naman akong pinansyal talagang maitutulong din sa kanila dahil alam din naman ng marami na tayo din po ay nag-aasikaso para sa ating gamutan, ano po, o nag-aasikaso din tayo sa ating katawan dahil mayroon nga rin tayong karamdaman. Kaya ang tangi nating magagawa dito ngayon mga ka-journey ay mailapit natin sa mga kinauukulan, ano po, sa barangay na nasasakupan dito para mabigyan sila ng tulong sa pagpapalibing, dahil alam natin na ang pagpapalibing ay mayroon ding mga kaukulang kailangan dyan na gagawin. May babayaran din kahit papaano. Magbibitaw ka pa rin talaga dyan ng hindi naman siguro malaki sa pagkaintindi ko. Pagka lalapit ka dyan sa kuan, baka may awaan pa yung Diyos baka sasagutin, no? May mga sasagot na mga local governments para matulungan. Lapit natin sa mayor, ayan, lapit natin sa barangay para mabigyan kasi pagka ganyan di na kailangan mga ganyan, di na kailangan patagalin pa na ibig sabihin ibuburol pa ng matagal, kasi depende, no? Depende sa kamag-anakan ni Duna rin at saka nung kamag-anakan nung lalaki kung anong pwedeng maitutulong nila, kung paano siste. Wala pa rin tayong karapatan doon talaga, pero yun lang, para sa akin lang yun. Hanggat maaari di na pwede patagalin pa.
Pero nasa mga kamag-anakan pa rin sa side ni Duna at saka sa side ng lalaki. Kung anong siste dyan. Basta tayo ay sa abot ng ating makakaya, gagawa tayo ng paraan, no? Lalapit tayo, wala tayong ibang gagawin dito ngayon kundi lalapit tayo sa mga kinauukulan, sa mga local governments. Ma, paano? Ma, ano, chinat mo na si Duna? Ano sabi niya? Lumapit na siya sa barangay? Oo. So ayun, lumapit na raw si Duna sa kapitan. So alam na pala ng local government. Kailan tayo pupunta mamayang hapon? Kasi ano pa lang, Johnny, alas 9 pa lang. Hindi ko tinanghali nga rin ako nagising kasi nagising na kasi ako ng umaga. Alas 5 mahigit. Kasi nga maghatid kay Kia sa school. After paghatid ni Kia sa school, pagbalik natulog ulit ako. Nagising ako alas 9. Mag alas 10 na, isang minuto lang, 10 o'clock na yun. 9:59 na eh. Mga 9:30 dito ako, nagtambay-tambay ako dito. Nagising ako ng 9:30 na. Nagkape-kape nga ako dito mga ka-journey. So at least no, yung kahit sa sandaling panahon mga ka-journey ay ayun, kapag paabot tayo ng munting tulong sa kanila sa pamamagitan ng ating mga sponsors. Ganoon talaga ang buhay. Hindi naman natin hawak mga ka-journey. So yun po no, hanggang dito na lang muna mga ka-journey. Babalikan po namin kayo at gagayak pa kami kasi Ate Mix naglaba pa yan eh, no? Naglalaba pa kasi yan si Ate Mix eh. Siguro pa sa kahit di na muna siguro tapusin yan, o bahala siya kung anong kuan, basta mamaya siguro hapon kami pupunta mga ka-journey. Ma? Tapos na? Hintay ko yung tawag ni Donna pa. Hinintay mo ang tawag? Kasi baka kasi pag pumunta natin. Wala siya doon, oh. O sige, hintayin na lang natin yung tawag. So, hintayin na lang natin makatawag din yung isa kasi baka pagpunta natin doon ay wala din talaga doon ngayon. Malamang sa malamang ay naglaba pa yung isa. At pupunta. Oo. Sige. Pao, wag kang lumabas, Pao. Sige na, hintayin na lang natin yung tawag ni Duna. Get mo yung piano mo dun. Kasi baka wala na ngayon yung doon. Piano. Agaran na yung umalis. Kasi di ba sabi, pumunta ng barangay ka mo? Nag-antay siya sa barangay. Oo. Ginawa ko rito, ilagyan ko ng kanal para hindi siya maipon dito. Maliban na lang kung talagang umulan ng malakas, pumunta dyan, sigurado talaga. Kasi yun naman talaga, madalas naman dito naiipon talaga ang tubig eh. Pero at least pagka halimbawa mo ulan siya, hindi siya direkta doon sa loob. Madipinsahan yung mga poste doon sa gilid. Ayan, kaya nilagyan ko na lang siya ng ganyan para may daanan ang tubig pag umuulan. Mayroon siyang hindi siya magdirekta doon sa silong kasi lumalambot doon at saka nangangamoy pag doon ay stuck, lalo na dyan sabagay dyan ngayon wala nang tubig dyan kasi nga nandito na may may tubo na.
Yan, ginanyan ko na lang muna para hindi direktang mababad sa tubig yung mga ganyan, no? Tulad nito. Tapos yung poste dito yung isa. Ito pa dapat na ano pa rito, na ano pa ito. Yung poste na to, ilan yung poste nandyan? Dalawa. Dalawa rin doon. Tapos yung mga ganyan, no? Pag nababad kasi yan, mga ano yan, masisira, no? Masisira mga ka-journey yung ano. So hintayin na lang natin si Ate Mengs kasi pupunta din kami doon mamaya. Hintayin na lang din yun mga ka-journey, yung hintayin na lang namin yung hudyat ni Dona, no? Nakakalungkot mga ka-journey yung nangyari ni kay Dona, pero wala naman tayong magagawa eh. Talagang kita naman din natin sa sitwasyon talaga nila na talagang hindi na biro yung kanyang, hindi na biro yung ano ng ni Dona, ano po. So yun po muna mga ka-journey, hanggang dito na lang muna mga ka-journey. Yun lang po yung info namin dun sa asawa ni Dona, ay yun nga po na mayapa na. Abangan nyo na lang po yung sunod na vlog namin doon mga ka-journey, no?